Hello po guys, magandang hapon or magandang hapon po sa inyo lahat guys. Okay, so mga 5 problem po isasolve natin. So DE ulit, auxiliary, second order. Okay, sulat ko na lang para baka mamaya magtatanong na naman tayo. So auxiliary, okay, game na tayo. Pakashare na lang po ng live. 5 problems po tayo kasi mahaba po to. Okay, so solve na natin to ha. Huwag na natin patagalin pa. Okay, share na lang po sa mga kaibigan yung engineers. DE po to ha, auxiliary second order homogeneous linear differential equation with constant coefficient. Okay? Sige, wait lang. Okay na ba nakapag-share na kayo ng live, guys? Sa mga nagtatanong ng discussion, auxiliary second order homogeneous linear DE with constant coefficient. Okay, first problem. Pag nag-encounter tong question na to, so ito yung nag-request sa aking habang ako nagla-live, si Reels. Hindi ko alam na nung buong username niya. Pinasasagot sa akin ng kahapon niya pero hindi ko po kaya. So with disclaimer lang, ito po ay napapanood ko sa YouTube para sigurado tayo. Okay, problem number 1. Problem number 1 is capital D raised to power of 3. Ibig sabihin nun ay arbitrary constant po ha. Plus 2D squared minus 15D times quantity of y is equal to 0. Okay na natin camera. Okay na ba? Pakashare na lang po ng live. Okay, paano ang gagawin? So, since pag equal to 0, homogeneous po to. Homogeneous linear. Ang problema, naka-cube po to. So, ibig sabihin, naka-third derivative po siya. Nagets nyo? This is the highest derivatives. Ang order dyan, ang tawag dyan is the order. Kasi the highest derivatives is 3, di ba? Ang exponent natin is 1, di ba? Ibang order, iba ang degree. Okay? Solve na natin. Paano? So, right here, do sa characteristic equation, gawin natin m cube plus 2m squared minus 15m equal 0. Problema, hindi ko kaya ito factoring kasi naka-cubic siya. Ang gagawin natin, factor out natin ulit. So, m times quantity of m squared plus 2m minus 15m equal 0. Pag dinistribute, ito po yung lumalabas. Halimang magselos, hello po.
Oh, ganito. Sa mga nagpapaliwanag naman, bakit ganun? Kasi kailangan natin i-factor out. Eto, gets mo naman kasi factoring by grouping yan, di ba? Factorable na ba? Factorable na to. Or factorize na siya. So, magiging M. Yes? Sabi mo bibili ka. Sabi nga din ka, hindi ka nakatawag. Ang tagal mo kasi. Nakatawag na ito. So, M, quantity of M minus 3 times M plus 5 equal 0. So, gets mo naman yung M, di ba? Diretso sa 0. So, magiging value niya will be the M equal 0. Then, eto negative 3, i-opposite mo na lang yung sign. So, magiging positive 3 na siya. So, M is equal to 3. Then, M, di ba yung positive 5 magiging negative 5? So, ito, plug in. 15. Bakit po? Pairis ng 15? Okay. Oo nga pala. Ay, sorry. I'm so sorry. Buti nakita mo. Okay na po. Alinong magselos. Buti nakita mo. Auxiliary second order homogeneous linear DE with constant coefficients. Ang hirap. So, okay na tayo, di ba? Ay, dun sa ilalim? Sa ilalim! My God! Oo! Tika, double check natin. Baka magkamali. Pahiya pa ako dito. Ano ba yan? My God! Wait lang Hindi, M na to. Mali-mali pa yung aking M. Ibig sabihin ko, aling magselos. Ganito yan. Ito yung third derivatives. Ito yung second derivatives. Ito yung first derivatives. O kailan may M to. Hindi mali tayo. Nga. Ikompleto natin to. Ba yan? Nabobobos na ako. Ganito yan, 5 magselos. Ito yung third derivatives. Ito yung second derivatives. Ito yung first derivatives. Kaya naging ganyan kasi ganito na lang siya. Since wala po tayong constant aliwang magselos, ikukumpleto natin. So, blocks tayo. Ano ba yan? Kataranta. So, bago pa tayo magganyan, kailangang ikumpleto natin siya. Sabi nga daw, ay gawin natin, kung ayaw mo ng ganito, gawin natin y double triple time plus 2 square double time minus 15y prime at wala po tayong 0 y equal 0. Yun. Okay. So, wait lang, we. Ay, real C2C. We. Correct. Teka. Doon na sa nagpa-factor out ka na. Okay. Naku po, kapapaya tayo dito. Eris na lang yung 15M. Papanood ko to sa YouTube eh. Correct. Balik na lang M sa taas. Ito na po. Bakit Rel? Ito yung ni-request mo kapon, di ba? Disclaimer lang, kakumpisa ko lang po, real C2C. Ano to? C2? Basta, ayun nun. Binalik pa talaga. Di wala. 15 na lang to, no? Tairis na to. Okay. Double check ko nga. Baka mapaya pa ako. Okay na. Mamaya, pagkatapos ng live. Okay na ba? That's it? Okay na. Huwag kayong magalit. Teka lang, sandali lang. Kasi yung Y prime ata to. Again, ano natin to? Mananahimik na lang. Pero dito, wala namang binanggit yung ganito eh. Series natin, baka mapaya tayo. Baka mabiral pa. Okay, double check Buti naman. 5 problems muna tayo guys
Okay, ulitin natin. Third derivatives, second derivatives, first derivatives, may constant. Constant ata siguro to, no? So, binabalik ko na. Dito, right here, factor out. Okay na. Okay na ba? Okay na. So, final answer, okay na to, di ba? So, magiging y, pwede naman may t or hindi na. So, depende sa teacher nyo. So, magiging C1 raised to the power of e raised to the power of 0 x plus C2 e raised to the power of 3x plus C3 kasi tatlo, isa, dalawa, tatlo. Tatlong arbitrary constant. Final answer na ba to? Guys, final answer na ba to? Hindi pa. Kasi etong 0 na to, magiging 1 na yan. Automatic, tanggal na yan. So, alam mo naman si 1 times 1 is C1 talaga. So, magiging final answer will be C1 plus C2e raised to the power of 3x plus C3e raised to the power of negative 5x. Final answer. Yan. Okay, may nagkakamali, guys. My yummy. Yummy. Hindi po ako nag-iimbento. Bakit po kaya nag-iimbento mga ganyan pagpapahirap lang? Hindi naman. Etong sinosolve ko to, bago ko man sinolve, pinapanood ko muna sa YouTube, bago ko to i-lecture kasi hindi ako basta-basta. Kalmengo. Pahirap lang po talaga ng DE kapag hindi ka pa nag-umpisang mag-aaral ng DE. Kaya talagang pahirap talaga. Thank you sa pag-follow, Mac James. Okay, screenshot na natin ng 10 seconds. Ha? Saglit lang to. Sino ba naka-invento niya ng math? Search nyo na sa Google. Hindi ko naman kasalanan yan, Kalmingo. Search nyo na sa Google, sino ba nag-invento ng math? Okay. Hindi ko to ibento, ito pa yung nakikita sa YouTube. Pinapanood ko sa YouTube, bago ko to i-lecture. Hindi yan talaga basta-basta. Okay, tanda kapag D3 is the third derivatives, tapos D2 is the second derivatives, and D is the first derivatives, ito constant po to. Okay? Hala! Ano yung pahirap naman yan? Panibagong clue na naman to. Paano ko to i-compute yan? Patay tayo dyan, real. C2. Sige, request po sa post ko na lang. Okay, so isulat ko na lang po yung meaning Okay, galing to kay D, galing to kay real C2. Real C2 na nga lang, ang hirap basahin. So, sabi to, quantity of, ito na nga lang. Ito na, tinatamad na kasi ako. So, D, 4, C81. Hirap naman nito, pinapagawa mo sa akin. Pero, hindi po siya homogeneous, di ba? Di ba, real C2? Mamaya, i-compute ko kung kaya ko. Pag hindi na. Next time na lang. Okay, screenshot mo na, di ba? So, itong request niya kay real C2 TZY. May exclamatory point. Ito yung pina-request niya. Sabi daw, compute ko daw yung request niya. So, dito na lang tayo. So, sabi daw ni real C2, i-compute ko daw to. So, D square minus 4D minus 5 quantity times Y equals X squared minus 2X plus 3. Pinanonood ko to sa YouTube, maawa naman po kayo. Basic pa lang to. Ito yung base lang po sa pinapanood ko sa YouTube. Sinundan ko sa AI, din para naman sa YouTube, okay naman siya. Okay, so tandaan kapag final answer, depends sa prop ng teacher nyo or nakasimplify or masela, bahala kayo. What are correct answer? Bahala kayo nung gusto nyo. So ang gagawin dito, gawin natin yung D square kasi highest derivatives natin, yung order natin is 2, diba? So M squared minus 4 is M tapos constant equal 0. Mamaya na to. Since medyo hindi po siya homogeneous. Kasi kapag homogeneous equal 0, hindi Iba siya.
isa siyang non-homogeneous yan kasi hindi siya equal sa 0. Okay? So, paano? Ito, factorable na to. So, m minus 5. Makikita mo sa post yun, di ba? Sa post ko sa aking official TikTok page is It's Me Mayan. May post ako ng ganito. Kaya i-ano ko na to, ipapaliwanag ko na maigi. So, since factorable to, quantity of m minus 5 times m plus 1. Quantity is equal to 0. Since alam mo na, negative 5 magiging positive 5. M is equal to 0 and positive 1 magiging negative 1. So, m is equal to negative 1. So, ang sagot is, akala mo lang sagot mo, hindi na pala. So, y is equal to c1 e raised to the power of 5x plus c2 times e raised to the power of negative 1x or negative x na lang. Akala lang kasi guys, tapos na, hindi pa pala. Para makuha mo to, ang tawag dyan is particular, nakalimutan ko na, ano ba yung tawag doon? So, particular DE. Kasi, hindi po siya homogeneous. Auxiliary siya, diba? So, paano? So, base lang po sa YouTube, sa Indiano siya, kaya hindi ko na naintindihan. So, since itong nasa dulo na to is quadratic term. Kasi, ang highest degree natin is 2. Gagawin natin yung first initial derivative. So, y raised to power p is equal to, pwede naman natin capital A x squared plus bx plus c. This is the standard form of quadratic equation. Mamaya natin babasahin yung 45 new message. Okay, i-ano mo siya, i-derivatives natin yung standard form ng quadratic equation. Nagets niya? Okay, first derivatives. Y prime of sub of p. Derivatives ng ganito, isa-isa. Algebraic function, diba? So, derivatives, baba yung 2. Tapos, ax. Tapos, plus b. Kasi yung x is the constant, wala na yan. Kasi yung c is the constant, 0 na yan. Wala na tayong magagawa. Tapos, second derivatives, y double prime sub p, derivatives ng ganito, edi 2a na lang. Kasi ang x is the constant, wala na po. Yung b constant is wala na po. Ganyan. Anong gagawin natin? Ito po yung ito po yung first derivatives, second derivatives, initial derivatives, first derivatives, at second derivatives. So, anong gagawin? Ano pa yung pinaka mataas ang derivatives or orders? Siyempre yung second derivatives, di ba? So, since yan is the quadratic term or standard form of quadratic equation, mauuna mo na yung second derivatives. Initial, first derivatives, at second derivatives. Ano katapat nito? 2a, di ba? Nakikita niyo ba? Hirap na ako. So, 2a. 2a. Pero, gagamitin natin yung ito. Dito na ako. Since wala naman numerical coefficient natin is 1, wala, di ba? Minus 4. Ano yung initial derivatives natin? 2ax plus b. Bakit? Kasi linear term po to ng ganito. Yan. Linear term is the first derivatives, kaya gano'n. Tapos, ito naman, focus natin negative 5. Times yung the initial or tinatawag yung constant. So, ax squared plus bx plus c. Yan. 72 new message, mamaya ko na lang pong babasahin. Unahin na natin to kasi hindi na mo tayo magkaungga. Ganda ugaga. Unahin natin to solve. Request to kay Real C2. Yan, may voice, may voice na talaga kasi sa post. Okay, continue. So, since ito distribute to, alam nyo na. Gets nyo na, di ba? 2a minus 8x minus 4b
Then, minus distribute, alam nyo na, gets nyo na. Negative times positive, negative. 5bx. Negative, kasi negative times positive is negative. 5 times c, padikit lang. Dikit-dikit lang. Yun lang. Ang problema, guys, eto medyo nililito ako. Mas mauna ang highest degree natin kasi quadratic. Ang mauna is negative 5ax squared kasi siya yung malaki. So, negative 5ax squared. Tapos, hanapin mo yung linear term, yung naka-x. Sana all may x. Sana all may x. Nagets niya? Ano ba yung x? Yung linear term, yung x. Ano mo yung x natin? Eto. Negative ax at yung negative 5x. Anong gagawin? So, kailangan marunong kayo tumingin ang paningin nyo o marunong kayo mag-offset. Sa base lang po sa YouTube, ito po yung x, ito po yung x. Kasi linear term mga yan. So, ang gagawin, positive times quantity of negative a minus 5b. Bakit? Kasi factor out ng mga x. Ito po yung a, negative a, 8ax at yung negative 5bx. So, pag pinactor out like this, so negative 8x minus positive is negative, negative, pero 5x, ito na yun. Ito yung mga, sa mga nakakalito, i-guguhit ko na parang hindi kayo nalito. Nagets? Plus, yung constant, wala siyang x, constant na lang. So, una muna ang 2a minus 4b minus 5c. Ito yung 5c. Constant yun eh. So, lagay ang quantity para hindi kayo malito. So, eto na po. Ito na po yung magiging ganyan. Ay, dami talaga nag-message, guys. My God, maraming salamat sa nagko-comment. So, bawal ng basher dito, ha. Normal lang talaga mag-basher kapag content creator na, di ba? Kasi pag nag-umpisa ko ng content creator, hindi yung mawawala ang bashing. Kasi normal lang talaga sa amin ni Sir IG, Malin. So, continue na tayo. Para makuha yung x, kasi hindi na mag-caching. Dito na lang tayo. 4x dito, 4x. 4x squared lang kasi quadratic lang po. So, 4x squared, eto. Ito yung kukunin natin. So, negative 5a, wala na x squared, 5a na lang, negative 5a. Is equal to, ano katap niyan? Yung yung leading coefficient niya. So, 1. 1. Divide both sides by negative 5. Ilan? Gets niyo na, di ba? Anong sagot? A is equal to negative 1/5 or 1/5. Ay, talin dyan. Para makuha natin yung per x squared, dito na lang. Kaso hindi kasya eh. Dito na lang kaya para sa 4. So, dito right here. So, 4x lang. Nakikita niya ba? 4x. Ano yung 4x? Ito. Tanggalin yung x. Hindi na yung kasama. Ito na yung pagkagalawin natin. So, negative 8a minus 5b. Kasi x po siya. Hindi po siya kasama. Kaya hindi plug in natin. So, equal to, ano equal? Ano numerical coefficient ng linear term or x natin? Negative 2. Kala ka marunong kayo mag-observe. Sige. Yan. Ay, wala pa. Sarado pa yung kay Minion Pares. Yan. Yan, okay na. Anong gagawin? Substitute, di ba? Since may A na po tayo, substitute lang. Dito muna tayo para hindi kayo nagkalituhan. So, negative 1/5. Minus negative 5b. Wala naman kasi yan ang hinahanap, di ba? B na ang hinahanap. Is equal to negative 2. So, since wala naman tayong cancellation method, edi direkto, negative times negative is 8/5. Gets nyo na. Minus 5b is equal to negative 2. Transpose sa
kanan para magiging negative 8 over 5 or 8 over 5. So, magiging negative 5b equal negative 2 minus 8 over 5. Tama ba? That's correct. So, ito muna. So, ito, since butterfly process, bahala kayo sa buwan nyo kung trip nyo butterfly process. So, ang sagot dito ay minus yan na. Improper fraction yan na. Kung trip nyo LCM or LCD. This common denominator ng 5 and 1. Or kaya butterfly process na para mas madali. So, ang sagot dito will be the negative 18 over 5. Ma'am, paano? Explain. Ganito, negative 2 minus 8 over 5. Butterfly process ito. Akalito. Negative. Ito na nga lang. Ito, negative 1. So, negative 2 times 5 is negative 10. 1 times negative 8 is negative 8. So, 1 times 5 is 5. Ilan? Negative 18 over 5. Gets? Di kita! Ay, pasensya na. Ayan, okay na. So, divide boses by negative 5 para mawala yung negative 5. Para maging numerical coefficient ng B is 1. O, sa mga hindi kinakalimutan mga basic math, ganito. Negative 18 over 5. Since division of fraction, reciprocal of negative 5 over 1 is negative 5 over negative 1 over 5. Or understood naman yung negative, di ba? Positive yun. So, magiging 18 over 25. Final answer. May letter C pa tayo, di ba? Hindi ka siya. Patay tayo dyan. So, sa letter C natin constant, ito yung bukunin natin. Ito. For C, for the constant, so constant na po. So, 2A minus 4B minus 5C. Ano yung constant? Equal 3, di ba? Numerical coefficient to. Yan. Then, copy na lang. So, meron na tayong A, meron na tayong B, C na lang ang wala. So, substitute lang naman. 4 po to ha sa mga intindi sa B. Pangit yung pusulat ko. 18 over 25 minus 5C equal 3. Kaso hindi kasya. Hindi kasya. Teka lang. Ay, yung mga, ibantayin yung mga monitor dyan, yung mga masasaktan salita, bawal-bawal sa TikTok yan, ha? I'll continue. So, negative 2 over 5. So, since wala naman po tayong, lowest term nito, or cancellation method, nananatiling 4 times 18 is negative 72 over 25. Kasi 4 times 8 is 32, 33. So, 4, 5, 6, 7. So, 72 over 25. Minus 5C. Wala naman 5C. Kaya ihanap natin. Is equal to 3. Ito, dissimilar fraction. So, LCM or LCD ng 5 and 25 is 25. Siya yung malaki. Gets niya, 25 divided by 5, 1 times 72 is negative 72. 25 divided by 5, 5 times negative 2 is negative 10. Copy yung iba. Then simplify. Negative 82 over 25, hindi kasya, minus 5C is equal to 3. Transpose sa kabila yung 3. Ala, hindi kasya. Mamma mia. Anong gagawin? Dito na lang tayo. Yan. Dito na lang tayo, paikot. So, hindi na kasya. Pasensya na. So, eto, transpose sa kaliwa ay sa kanan para maging positive. So, negative 5C is equal to 3 plus 82 over 25. Kailan? Okay, so dito, butterfly process. So, 157 over 25. Negative 5C. So, divide boses by negative 5. Alam nyo na, gets nyo na yan. So, C is equal to 157. Teka. Negative pala yan. So, namamamali talaga ako.
So, C is equal to negative fraction bar, 157 over 25. 157 over 125. Ma'am, bakit? Explain. Sabi, 157 over 25 times, sisipo ko ng 5 over 1 is 1 fifth. 125. So, 5 is 5. Pwede ito. Final answer. Yan. Kasi screenshot mo muna yung unang part. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Okay, sa likod na lang. Hindi kakayanin to. Ala. Ay, naka-erase natin to. Sayang naman yung papel. Yan. Okay, yan. Okay, so sunod process guys. Okay na tayo dito, di ba? So, ano bang gagawin natin? So, y sa p is equal to yung standard form of quadratic equation. So, ax squared plus bx plus c. Ano, substitute yung mga sagot nito. So, susulatin ko na lang. So, ganito na lang. So, ang a natin is negative 1 fifth. Tapos ang b natin is 18 over 25. Tapos yung c natin is, ano ba yung c natin? Is negative 157 over 125. So, substitute lang. So hindi pa tayo tapos dyan. Oops! Teka lang. Di kita. So, substitute lang naman. So, negative 1 fifth times x squared. Tapos, plus 18 over 25x. Negative times positive is negative. 157 over 125. Oh, final answer na ba to? Hindi pa. Kailangan itong iduksunan yun yung general form of the yung pinakauna naman na, which is the, eto. Asan ba? Nalilito na ako. Eto. Guhitan ko na lang para hindi kayo nagkalituan. So, eto. So, yan. Yan paggalawin na. So, final answer pa talaga. So, y is the t is equal to c sub 1 times e raised to power of 5x plus c2e raised to power of negative 1x minus, duksong lang, negative 1 over fifth times x squared or negative 1 fifth x squared plus 18 over 25x minus 157 over 125. Final answer na ba to? Pwede na. Or, depends sa prop nyo. Depende. Kung maselan yung teacher nyo na ayaw nila yung mga fraction, pwede. So, ang gagawin natin dyan, y of t is equal to c1 e raised to power 5 plus c2 e raised to power x. Okay, anong gagawin natin dyan? Minus, i-over natin yung 125. 125, siya yung nagiging LCD. So, least common denominator. So, 125, 25x squared plus 90x minus 125. Okay, i-series natin to para hindi kayo nalito. Ito, series. So, ba kinukuha to? Ganito ang explanation. Ito yung explanation. So, ganito. Let's say negative 1 fifth x squared plus 18
over 25x minus 157 over 125. Since LCD ng 5, 25, and 125, so multiply poses by 125. Cancel to 125. Gets niyo yan, di ba? So, since ang cancellation method ng 5 tsaka 125, so magiging ano na siya, magiging 25. So, ganito, 125 divided by 5. So, 25 times 1 is 25. Gets, di ba? Tapos daw ay yung cancellation method niyan, 25. 25 is divisible ng 125 is divisible by 25. So, divide natin ito para sure po tayo. Ilan? So, 1. Cannot be po talaga yan. Wait nga lang. So, 25, I think, 25 times 5. 25. 25 carry 2. 125. Di 5 lang po to. Mali na naman ako. Yan. So, 5. So, 5 yan. Ito, 5. 5 times 18. 18 times 5. 90. Sa mga nakakalito, 125 divided by 25. 5 times 18 is 90. So, cancel out yung 25. Alam mo na, copy na lang to. 157. So, ito na po. Ito na po yung magiging asilis niya. Ito yung paliwanag, okay? Theories lang po to ha. Both are correct answer. Yan. Okay na ba? Okay na ba? Okay, basahin natin ang comments. Okay, pangalawang video na to. Magko-commercial break po tayo. Okay, so basahin natin mga comments. Sige, solve na natin yan kung kaya. Real easy to. Kaya ko ba to? Ayan, sino nag-invento yan? Uy, andam, try mo lang. Bro mo naman ako. Baka kakayanin. Baka lang, baka mapaya pa ako ha. At yan, isa pagpalang Mark Parani. Uy, thank you sa nag-ano ha. Sa mga hay nyo ha, sa mga nandiyan, hindi ko yung isa-isahin kung sino ka man, mahal ko kayo. Commercial break muna tayo ha. Wave, thank you sa pagpalawa ng aking account. Try ko raw, sabi mo. Hindi kasi ako basta-basta maganyan, baka kasi mapaya pa ako. Hello po kay Otlum. Meow, hello meow. Hindi ako si Otlum. Nabubulol talaga. Can you detect, can you do kinematics na? Hindi po Patrick eh. So, hindi kasi ako magaling sa physics. Nabubulol talaga ako minsan. Pasensya na. Tama ba yan? Ito, depende po sa prof eh. Pwede, what are correct answer? Pwede ganito, pag masaya ng teacher nyo, ito na. Screenshot na natin to ha. Commercial break muna tayo ha. Balik muna ako mamaya ha. Mabilis lang to. Okay, babalik muna ako ng live ha. Kung NTU 1 for part 2. Mahaba po siya. At sasagutan natin kay Real Easy 2. Okay? So, balik muna tayo. Okay. Stay mo na mga 5 minutes ha. O kaya 10 minutes. Babalik muna ako. So, screenshot mo muna to. Ako'y babalik na. So, wait lang. Waiting lang for 10 minutes. Babalik ako. Yun lang.